Magandang araw mga kaibigan. Welcome back sa Kwento ng Kadiliman. Ngayong araw may kwento akong ikukwento na siguradong kikiliti sa inyong pag-iisip at magdudulot ng kakaibang kaba. Isang madilim, misteryosong kwento tungkol sa isang doktor at pasyente. Pero gaano nga ba kalayo ang kaya nilang tahakin sa ngalan ng pagpapagaling? Kung excited ka na, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe. Tara na't simulan natin ang kwento. Isang lalaki ang naupo sa harap ng kanyang therapist, isang doktor na kilala sa kakaibang pamamaraan ng pagpapagaling. Ang doktor na ito ay may kakaibang ngiti at may aurang mabigat at misteryoso. Narinig ng pasyente ang mga kwento tungkol sa hindi pangkaraniwang estilo ng doktor at kahit may kaba, nandito siya ngayon, handang subukan kahit gaano pa kahirap para lang magbago. Walang sinasabi, tumingin lang ang doktor sa pasyente habang dahan-dahang hinila ang isang maleta mula sa ilalim ng mesa. Binuksan niya ito at mula sa loob ay kinuha ang isang hawla ng ibon. Nandoon ang isang asul-ginto na ibon, maganda at nakakaakit. Pero parang nawawala ang sigla at kulay nito habang nananatili sa madilim na silid. Ang pasyente ay lumapit ng bahagya, ang kanyang mga mata nakatutok sa ibon habang binubuksan ito ng doktor at hawak ito ng may pag-iingat. Sa isang iglap, binigyan ng doktor ng simpleng halik sa ulo ang ibon bago bigla itong pinilipit ang leeg at nilapag ito ng walang buhay sa mesa. Natigilan ang pasyente, di makapaniwala sa nakita. Ramdam niya ang luha na dumadaloy sa kanyang pisngi, pero wala siyang magawa kundi ang manahimik at titigan ng doktor. Sa isang malambing at mahigpit na tono, nagsalita ang doktor. Malapit na tayo. Ramdam mo na ang pagbabago, di ba? Malapit ka nang maging malaya. Hindi na naghintay ng sagot ang doktor. Kinuha niya ang isa pang maleta at binuksan iyon. Sa loob ay may isang maliit na kuting. Tumingin ito sa doktor at marahang tumahol, tila nagtitiwala. Ngunit sa isang mabilis na galaw, kinuha ng doktor ang isang tali mula sa bulsa at itinali iyon sa leeg ng kuting. Nagsimula siyang higpitan na ang pagkakagapos. Hindi na natiis ng pasyente at mabilis siyang tumayo. Ngunit bago pa siya makalapit, niluwagan ng doktor ang pagkakatali at pinalaya ang kuting. Ngumiti ang doktor nang parang wala lang nangyari at umupo ng kalmado sa kanyang silya. Napansin ng pasyente na may hawak siyang kutsilyo nakatutok sa doktor pero hindi niya maalala kung paano iyon napunta sa kanyang kamay. Mabilis niyang binagsak iyon at umupo, gulong-gulo. Tiningnan ng doktor ang pasyente na parang may simpatya pero may nakatagong misteryo sa kanyang mga mata. Tumigil ang pasyente sa pagsasalita ngunit napansin niyang namumula ang kanyang pisngi sa kaba. Nagbukas siya. Maayos ka lang ba, Dok? Alam mo ba, sabi nila ang pagsasakit sa mga hayop ay isa sa mga unang palatandaan ng pagiging psychopath. Pero hindi kita tinatawag na ganoon. Naniniwala akong ito ay isang kondisyon. Posibleng bunga ito ng trauma, hindi mo kasalanan. Walang reaksyon pa rin ang doktor, nakatingin pa rin sa malayo. Nagpatuloy ang pasyente, ang kanyang boses ngayon ay puno ng kumpiyansa. Baka ito ay may kinalaman sa mga karanasan mo nung bata ka pa ay sa hirap ng buhay. Baka hindi mo rin napigilan ang mga bagay-bagay. Mahirap maging makatao sa ganitong sitwasyon. Biglang nag-iba ang ekspresyon ng doktor at parang bumalik siya sa realidad. Naalala ng pasyente ang mga nakatagong alaala. Isang gabing madilim, isang lalaking may ngiti na malupit. Sakal siya. Ang alaalang ito ay napakalinaw na tila muling nararanasan niya ito. Biglang bumalik siya sa kasalukuyan at nakita ang doktor na nakatingin sa kanya, may ngiting nagtatago ng lihim. Hindi ka natututo, ano? Sabi ng doktor na may lungkot sa kanyang tinig. Tumingin siya sa kutsilyo na hawak ng pasyente. Isang aksyon lang at matatapos ang lahat ng paghihirap mo. Sa isang iglap, tumayo ang doktor at lumapit sa kanya. Ang tali ay pumulupot sa kanyang leeg, masakit at mahigpit. Ramdam niya ang mainit na pagkasakal at nanlabo ang kanyang paningin.
Sa huling sandali, nagkaroon siya ng kakaibang pangitain, isang maliit na kuting, nakatingin sa kanya ng walang emosyon, umaamo. Salamat sa pagsama sa akin sa kwentong ito. Napansin niyo ba ang linya sa pagitan ng alaala at realidad? Maraming tanong na naiwan. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe para sa mas marami pang misteryosong kwento. Anong tingin niyo sa kwento? Mayroon bang katotohanan? Hanggang sa muli mga kaibigan. Ingat!